Magandang umaga po sa inyo lahat. Umaasa ako na nabasa na ninyo ang Roma 1, 2, 3 at 4. Kung hindi pa yan ang inyong assignment. Ang presentation ng gospel ay nakasulat sa iba't ibang parte ng New Testament. Ngunit namumuko dito sa Roma 1, 2, 3 at 4. Dahil napakalinaw at napakakumpleto ng presentation. Ngunit saan mang bahagi ng kasulatan ipinapaliwanag ang Ebanghelyo, mapapansin ninyo na meron lamang itong 4 na mahalagang bahagi. Ang Ebanghelyo merong 4 na mahalagang bahagi. Ang unang bahagi ang pagtuturo tungkol sa sino ang Diyos. At sa nakalipas na 3 linggo, pinag-aralan natin kung sino ang Diyos. Padalawang mahalagang katotohanan para maintindihan natin ang Ebanghelyo ay ang pagiging makasalanan ng tao. Yun ang mapapansin ninyo sa Roma 1, 2, 3 at 4 na ang tao ay makasalanan. Ang patatlong bahagi ng Ebanghelyo ay nagsasabing si Jesucristo ang lunas sa kasalanan. Yun ang patatlong component ng gospel. At pang-apat, ang solusyon ng Diyos, papaano tayo makakabahagi sa kaligtasang hatid ni Kristo. Ang unang katotohanan na dapat nating maintindihan ay ang Diyos ay manlilikha. Siya ay isang mapagmahal, banal, matuwid na manlilikha. At dahil siya manlilikha, siya ay ang nagmamayari sa atin at tayo naman ay nananagot sa Kanya. Ang Diyos ang nagpanukala ng ating kaligtasan at yun ay para sa Kanyang kapurihan. Kung wala ang Diyos, walang Ebanghelyong ipinapangaral ngayon at walang pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Para maintindihan natin ang pagiging makasalanan ng tao, ay sundan ninyo ako sa Roma 3:23. Ang sabi sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gusto nyo guhitan, gusto nyo bilugan, pero naroon yung salitang walang sino man. Walang sino man na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang talaytay nagsasabing ang tao'y nagkasala, ang tao'y makasalanan sa harap ng Diyos. Merong dagdag na paliwanag dito sa Roma 3, talatang 9. Sundan ninyo ako dahil tatagos tayo hanggang verse 19. Romans chapter 3, verse 9 hanggang 19. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Grego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila'y tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. At ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. So sa pagiging makasalanan, nawala ang takot natin sa Diyos. At nang nawala ang takot natin sa Diyos, lahat ng kasamaan ay pwede na nating magawa. Hindi tayo makasalanan, kaya tayo nakakagawa ng masama. Tayo nakakagawa ng masama dahil tayo'y makasalanan. At ang pagkamakasalanan ng tao ay nanonood sa kanyang buong katauhan. Kaya tayo makasalanan sa puso, isip at kalooban. Alin bahagi ng buhay natin ang hindi naapektuhan ng kasalanan? Wala. Lahat.
kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo dumama, kung ano ang ating mga gusto ay nabahira ng masama. Maaari natin sabihin, ang pagkamakasalanan natin wagas. Sinasabi ni David na ako'y makasalanan mula ng isilang. Yun ang kalagayan ng tao. Pagkapanganak na natin, makasalanan na tayo. Pagkatanggi-tanggihan man natin na tayo makasalanan, ay tayo makasalanan. Sanabi ni David, sa kasalanan, ipinaglihi ako ng aking ina. Sa mga katuwid, ipinaglilihi ka pa lamang ang pagkamakasalanan natin narana. Yun ay nakadikit na sa ating katauhan, ipinasa ng ating mga magulang sa atin at ipinasa naman sa kanila ng kanununuan natin. By nature, we are sinners. At sa likas nating pagkamakasalanan, nasusuway natin ang Diyos. Sa Roma 1:29 ay may tatlong paglalarawan ng pagkamakasalanan. Babasahin natin yung Romans 1:21. Sundan ninyo ako. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masamang hangarin, na humaling sila sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya, sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Pansinin niyo salita, naging alipin sila, napuno sila, na humaling sila. Hindi ba masyadong descriptive yung mga salitang ginamit? Napuno tayo ng kasamaan, naalipin tayo ng kasamaan, nahumaling tayo sa paggawa ng kasamaan. Sa English naman, yung tatlong salitang naging alipin, napuno at nahumaling, ay ginamitan lamang ng dalawang English word. Yun ay yung salitang filled and full. They have become filled with every kind of wickedness. They are full of envy, murder, strife, deceit, malice. Napuno. Ang buhay natin punong-puno. Kumbaga sa tangke ng gasolina, full tank. Alam ninyo, pag ililipat natin yan sa ating kalagayan ngayon, walang pagsidlan ang kasamaan ng tao. Walang pagsidlan ang kasamaan ng tao. At hindi natin pwedeng i-underestimate ang pwedeng isama ng tao. Minsan ay may mabubuting tao, maya-maya mababalitaan mo, gumawa ng ganon. Nagtatanong tayo, bakit niya nagawa yun? Bakit kaya niya nagawa yun? Isang sagot, dahil by nature, tayo ay makasalanan. Basically, we are selfish. Habang lumilipas ang panahon, ang tao ay lalong nagiging masama. Ang totoo, gusto ko kayong kumbinsihin na mas masama tayo ngayon kaysa mga taong nabuhay noon. Mas masama tayo ngayon kaysa mga tao noon. Hayaan ninyong patunayan ko sa inyo. Para sabihin, ang tao isang mapanganib na nilalang. Sabi dito, they invent ways of doing evil. Sila ay mapagkatha sa paggawa ng masama. Anong ibig sabihin ng they invent? Patuloy tayong tumutuklas ng mga bagong kasalanan na hindi ginagawa ng mga taong nabuhay nung una. Ang tayo walang tigil sa pag-iisip kung paano ba tayo higit na magiging masama kaysa dati. Ang isip kasi natin, ang tao'y mabuti, na nadungisan lang ng kaunting kasalanan. Pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Tayo'y masama. Ang kasamaan natin nagmumula doon sa kaibuturan ng ating puso
At lumalabas yun sa ating bibig, lumalabas yun sa ating ugali, lumalabas yun sa ating pakikitungo sa kapwa, lumalabas yun sa ating mga hangarin. Tayo talagang likas na masama. Lahat tayo, sabi ni Pablo, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At pinatutunayan ng kasaysayan na walang hanggan ang pwedeng isama ng tao. Kung kayo ay nakarating doon sa biggest concentration camp sa Germany, kung saan pinatay ang 2-3 milyong Hudyo, mangingilabot kayo sa bunto ng maraming bungo. At litrato ng mga bangkay na pinatay noon, hindi mo maisip kung paano magagawa yun ng tao. Kung pupunta kayo sa Genocide Museum sa Phnom Penh, Cambodia, 3, 4, 5 palapag na mga bungo, hindi mo maiisip na yun ay pwedeng magawan ng tao. Makikita mo lang sa bungo kung ito'y sinaksak, binato, hinampas, binaril o nilagari. Makikita mo kung gaano kasama ang tao. At na sila'y nililitis ang mga kriminal ng digmaan ay parang wala man lamang bahid ng pagkakonsensya sa sama ng kanilang ginawa. Ang iba pa'y itinatatwa na hindi nila ito ginawa at sila'y biktima rin lamang ng pangyayari. Ang degree ng kasamaan ng tao ay pataas ng pataas ng pataas na walang pinag-iba noong panahon ni Noe na nang huli sabi, laganap na ang kasamaan sa lahat ng dako at ang tao'y wala nang iniisip kundi puro kasamaan. Kahit ang mga bagay na mabubuti ay ginagamit natin sa kasamaan. Nang matuklasan ng gunpowder, ang mga pulbura. Aba, maganda nga ito kasi gagawa tayo ng mga tulay, ng mga lagusan, tatabagin natin ang mga bundok sa pamagitan ng dinamita, aalwa ng ating trabaho. Pero ang mga pulbura ay napasakamay ng mga kriminal at mga terorista para pabagsakin ang eroplano, pasabugin ang mga gusali, mga moskit, mga simbahan. Ginamit ng tao para siya ay magpakasama. Ang social media ay tinuklas ng tao para ang mga tao ay pag-ugnay-ugnayin. Pero ginamit na rin makapang-scam, para mambabay, para gamitin sa kalasuan. Hindi ba? Para mag-away-away. At doon mo idaing yung iyong mga hinanakit. At ibandera mo ang kahihiyan. Pero hindi yan ang layunin kaya yan inilika. Pero lahat ng mabubuting bagay ay ginagamit ng tao para sa paggawa ng masama. Sabi ng Diyos noong panahon ni Noe, Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Verse 11, liban kay Noe, lahat ng tao ay masama at laganap ang kasamaan kahit saan. Napansin ba ninyo lahat ng tao? Lahat ng dako? Parang wala nang exempted. Ngayong umaga, mahalagang katotohanan na tatalakayin natin ito. Ano ang kasalanan? Kasi para maintindihan natin ang Ebanghelyo, kailangan maintindihan natin ano ang kasalanan. Marami kasing nalilito dun sa bunga ng kasalanan kaysa kasalanan na nasa puso. Halimbawa, sabi ng isang mangara, naparito si Kristo para tayo'y iligtas sa buhay na walang patutunguhan at buhay na walang kahulugan. Sa totoo lang, kung i-analyze natin, ang buhay na walang kahulugan at walang patutunguhan ay hindi ang kasalanan, kundi ang ibinunga ng kasalanan. Kasi Jesus ay naparito, hindi para tayo iligtas sa mga bunga ng kasalanan. Ang mga bunga ng kasalanan, ang mga bagay na yan, kalungkutan, karamdaman, kahungkagan, kumbaga sa sakit ay sintomas lamang at hindi talagang sakit. Na pag na-address ang pinakasakit, ang mga sintomas ay mawawala. Tingnan niyo pag nagamot ang sakit, wala na lagnat, bumabalik na ang panlasa, bumabalik na ang lakas. Dahil hindi naman yung sakit. Yun ay sintomas lamang, palatandaan na meron tayong panloob na problema. Ang gusto ko maintindihan natin
na kung tayo man ay nasa lusak ng kasalanan o nagdurusa sa bunga ng kasalanan, ang gusto ko maintindihan ay ito'y dahil ito'y kagagawan din natin at wala tayong dapat sisihin. Para sa clarity ngayong umaga, sa tuwing babanggitin ang kasalanan, ang gusto kong tukuyin ay ang kasalanang nasa puso, hindi ang kasalanang ginagawa. Malinaw ba yun? Na tuwing babanggitin ko ang kasalanan, isa ang aking tinutukoy. Yun ay kasalanang nasa puso, hindi yung kasalanang ginagawa. Nagtangka akong apuhapin ng Biblia para bigyan kayo ng mga definition what is sin. Una, sin is missing the mark. Sa literal na kahulugan, ang kasalanan, ang ibig sabihin ay mintis. Bagsak, kumbaga, sa sulat, sa pader, tinimbang ka, ngunit kulang, hindi ka karapat-dapat. Yun ang ibig sabihin. Bagsak ka. Missing the mark. Sa larong archery, o yung inatudla, merong maraming bilog. Pero sa gitna may maliit na bilog. At ang gusto mong patamaan yung pinaka-sintro, pag nasa pool mo yun, anong tawag? Bullseye, tumbok. Yun ang ibig sabihin. Pero pag hindi mo natumbok yun, ibig sabihin sablay. Ang tao ay sablay. Sapagkat sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bagsak tayo sa kalwalhatian ng Diyos. Dapat natin maabot yung kalwalhatian ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos para maging karapat-dapat sa Kanya. Hindi naman gagawin ng Diyos na ibababa niya ang pamantayan para maabot natin ito. Corruption yun. Iko-corrupt ng Diyos ang Kanyang sarili para lamang tayo maging karapat-dapat, ibaba na. O, mga bubuang estudyante, gawin na lang ang passing 50 na lang. Hindi natin gagawin yun. Dapat nating abutin ang pamantayan at makapasa ang makapasa, bumagsak ang dapat bumagsak. Anumang bagay na mababa sa dangal ng Diyos ay kasalanan. Anumang mababa sa dangal ng Diyos ay kasalanan. Maaring sabihin ninyo, ang kasalanan naman ni Adan ay maliit lang. Kumbaga, mintis nga, pero kaunti lang. May pagkakataon ba kayong nag-iisip na habang binabasa ang pagbagsak ni Eva at ni Adan, na sila'y naparusahan ng kamatayan, na sila'y pinalaya sa Eden? Sabi ninyo, ang liit lamang na kasalanan yun. Kumain lamang. Minsan minamaliit natin ang kasalanan. Kumuha lamang ng isang buwig na saging sa kapitbahay, isang manok lamang, payat na payat pa ng manok nila, walang kalasa-lasa. Maraming pagkakataon ng kasalanan ay minamaliit lamang natin. Pero, ang totoo, hindi talaga naman inasinta ang kalooban ng Diyos. Anong kaunting mintis? Ang kaunting mintis ay nagpipilit ka na yun ay matpatamaan. Pero ang ginawa nila ay directly opposite. Tumalikod sila dun sa dapat patamaan at iba ang kanilang pinunterya. Ang pinunterya nila ay hindi na ang kalooban ng Diyos, kundi ang kanilang sarili. Alam mo, ang kasalanan ay kapag namamali ka na ng focus. Namamali ka ng focus dahil kapag dumating ka na hindi na mahalaga sa iyo kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos ay hindi. Hindi na kaunting mintis yun. Talagang sablay na yun. Dahil hindi naman nila pinilit na punteriyahin ang kalooban ng Diyos, kundi ang ginawa nila yung direktang kabaliktaran. Dahil dito, idiniklara silang mga kaaway ng Diyos. Para maintindihan ninyo, sundan ninyo ako sa Santiago 4:4 hanggang 10. Mga taksil, medyo tataas-taasan ko ang pizza. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos?
Kaya't ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. Ayaw niyang may kaagaw sa kanyang pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Mabigati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhak at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tingnan ninyo ha, kapag hindi na kalooban ng Diyos ang ating pinupunterya, sa halip ay ang sanlibutan na, ano ang sabi? Tayo nagiging kaaway ng Diyos. Kaya nang pinunterya ni Eva at ni Adan ang kagustuhan ni Satanas, sa halip ng kagustuhan ng Diyos, sila idiniklarang mga kaaway ng Diyos. Mamimili lamang tayo eh. Tayo ba'y nasa panig ng Diyos o nasa panig ng kaaway? Ano ba ang sanlibutang tinutukoy dito? Siyempre sa Biblia, ang sanlibutan ay may tatlong kahulugan. Siyempre yung buong sanlibutan, the whole world, the whole universe, sanlibutan yun. Padalwa, yung mga tao. Sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Pero sa bahaging ito ng kasulatan, ang ibig sabihin ng sanlibutan ay yung corrupt and evil world system. Yung kalakaran ng mundo, yung makasalanang sistema, kapag tayo'y napapailalim doon at inasubscribe natin yon at tayo nag-participate doon, tayo nagiging kaaway ng Diyos. Hindi na tayo sa Diyos. Hindi na tayo pinaghaharian ng Diyos. Kaya ang kasalanan na hindi naman kaunting mintis lamang, kundi ganap na pagtalikod sa kagustuhan ng Diyos. Sa unang Juan 2:16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang umiibig sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa laman, ang nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya hati lamang natin ang mga tao sa sanlibutan doon sa mga taong nahumaling sa mga bagay na sanlibutan. At yung mga taong kahit na hindi na mag-enjoy sa buhay, basta makasunod lamang sa kalooban ng Diyos. May tatlong nakatagong patibong. Una, yun daw pita ng laman. Yung gusto natin, yung masama nating gusto ng laman, unang patibong. Padalwa, yung nakapupukaw sa paningin. Patatlo, pride of life, kapalaluan sa buhay. Ang tatlong yan ay patibong ni Satanas. Tandaan na ang sanlibutang ito ay nasa ilalim ng paghahari ni Satanas. Ang lahat ng ito ay sa Diyos, pero sa kasalukuyan, ang sanlibutang ito ay nasa ilalim ng paghahari ni Satanas. Kaya't kapag tayo nakikipagkaibigan sa sanlibutan, napapailalim tayo sa kanyang paghahari. Ang totoo kapag gumaya tayo sa sanlibutan, iniisip na iba parang wala namang nawawala sa atin. Meron, nawawala tayo sa paghahari ng Diyos. Nawawala tayo sa paghahari ng Diyos. Dahil kapag kinakaibigan natin ang sanlibutan, nagiging kaaway natin ang Diyos. Ang mga malulusog na Kristiyano ay nagnanais na palagi silang nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Ewan ko, kayo ba'y nasa struggle sa oras na ito? Kung susunod kayo sa gusto ng Diyos o hindi? Lahat ng mga Kristiyano
napapapunta sa isang lugar na ito ang gusto ko, pero ito naman ang gusto ng Diyos. Pag sinunod mo ang gusto mo, susuwain mo ang gusto niya. At kapag sinunod mo ang gusto mo, na kagaya ng pamumuhay ng mundo, nawawala ka sa paghahari ng Diyos. Meron ba tayong honest na pagtatanong? Kalooban pa ba ng Diyos itong ginagawa ko? Tandaan natin, labas sa kalooban ng Diyos ay kasalanan. Kahit waring mabuti. Kahit waring mabuti. Halimbawa, kalooban ng Diyos na dito ka, pero mas pinili mo mga abroad. Wala namang masama doon, gusto ko lang masenso. Pero alam mo na kalooban ng Diyos na dito ka. Yun ay kasalanan. Kalooban ba ng Diyos na gawin mo ito sa ganitong paraan? Kalooban ba, pinapakundanganan pa ba natin ang kalooban ng Diyos? Inaasam pa ba natin ito? Ipinapanalangin pa ba natin na masunod ito? Kailan yung huling pagkakataon na ipinanalangin mo na ang kalooban ng Diyos ang masunod sa iyong buhay? Kasi kapag ninanasa mo pang masunod ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin ay pinaghaharian ka pa ng Diyos. Pero kapag hindi mo na ninanasa na mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka na pinaghaharian ng Diyos. It's either pinaghaharian ka ng iyong sarili o pinaghaharian ka ng sanlibutan. Kasi ang sabi ni Jesus ay ganito, kung kayo mananalangin, Ama, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Kung papaanong sa langit, kung papaanong sinusunod sa langit. Kaya ano ang modelo ng pagsunod? Kung papaanong sinusunod ang kalooban ng Diyos sa langit, ibig sabihin ay pagsunod, perfect obedience, and complete submission. Perfect obedience and complete submission. Tatanungin ko kayo, bakit marami ang hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Ang problema ko ito, na sinusuway ng tao ang kalooban ng Diyos kahit alam nila ang kalooban ng Diyos. Mabuti kung sumuway ang mga tao, hindi ko naman alam. Pero ang mga Kristiyano ay sumusuway sa kalooban ng Diyos kahit alam nila kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit hindi makasunod ang tao sa kalooban ng Diyos? Dahil ayaw nating magsakripisyo para masunod lamang ito. Sabi sa Hebreyo 10:36, sundan ninyo at basahin ninyo. Ipaalaala sa mga kapatid. Ganito ang sabi sa Hebreyo 10:36. Kailangan kayong magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ano raw? Kailangan ninyong magtiis para masunod ang kalooban ng Diyos. May pagsunod bang madali? Wala. Wala. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Saan siya pinulot? Pinatay siya at nabayubay sa krus. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ngayon, alam na ba ninyo kung bakit may mga taong hindi makasunod sa kalooban ng Diyos? Dahil ayaw nila ng sacrificial obedience. Ang susundin lamang nila ang Diyos hanggang madali sa kanila, hanggang maalwan sa kanila, hanggang favorable sa kanila. Pero kapag ang kalooban ng Diyos ay mahirap at laban na silang sa kanilang kagustuhan, ang susundin nila ang kanilang sarili at hindi ang Diyos. Sin is missing the mark. Bagsak ka. Dahil hindi mo hinahangad ni ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ano ang hinihingi? Ano ang mga bagay na dapat mong i-give up para masunod ang kalooban ng Diyos? Hindi pwedeng nasa iyo lahat. Talagang i-give up mo ang isa para masunod ang isa. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon.
Padalawa, sin is breaking the heart of God. Mamaya, ang gusto kong tukuyin ay, ang kasalanan ay sumisira ng ating kaugnayan sa Diyos. May karapatan ba ang Diyos na sabihan tayo, mga taksil? Kapag kasi tayo nagkakasala, tayo ay nagtataksil sa Diyos. Betrayal ang tawag doon. Sa Tagalog, kayong mga mapangalan niya. Mga taksil. Sa Ingles, kung mayroon kayo, you adulterous people. O sa salitang kanto, kayong mga may asawa na inakabit pa sa iba. O, mga taksil. Ang kasalanan ay pasakit sa puso ng Diyos. Hindi ba natin naiintindihan yun? Ang kasalanan ay pasakit sa puso ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay isang mapanibughuing Diyos. Ewan ko kung nakaranas na kayo ng tunay ng panibugo. Hindi masarap sa pakiramdam. Hindi, ang panibugo ay hindi isang masarap na pakiramdam. Kasi, para bagang gumuguho yung tinutungtungan mo sa buhay niya. Yung pakiramdam na mukhang may kapalit ka na sa puso niya at ano pa ba ang tayo mo sa puso niya at ang tinutungtungan mo'y parang gumuguho ng gumuguho. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan ay sinasaktan natin ang puso ng Diyos. Ano ang sabi? Ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Sabi kanina, hindi ba ninyo alam na napakarubdob ng pag-ibig niya? Alam niyo yung paglaki ng, alam niyo marubdob na pag-ibig? Yung isang tao may marubdob na pag-ibig, paano kaya magselos yun? Ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Kaya nga, pinalayas ng Diyos ang tao sa Eden dahil nasira ang kaugnayan. Wala naman, liban sa kasalanan, wala naman dahilan para sila palayasin. Pero ito ang sabi ng Isaiah 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng paghiwalay ninyo sa Diyos. Ba't nagkahiwalay ang Diyos at ang tao? Ang inyong masasamang gawa separate you from the love of God. Alam ninyo, kung ano lamang ang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos, di ba sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin. Kamatayan, isa lang ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Diyos. At yun ay ang kasalanan. Ang Eden, ang special na lugar na yon, kung saan ipapahayag ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos ang kanilang pagmamahalan. Sa Eden, sasambahin ng tao ang Diyos. Iibigin ng Diyos. Kakasamahin ang Diyos. Doon ay mararanasan nila ang taas, ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos. Nariyan ang Diyos sa kanilang tabi. Ngunit, dahil nagkasala, ganito ang sabi ng talata. Doon din sa Isaiah 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ano daw? Hindi natin makita ang Diyos at hindi naman tayo marinig ng Diyos. Yun daw ang epekto ng kasalanan nung hiwalay sa Diyos. Nariyan ang Diyos, pero ayaw niya tayong tingnan at ayaw niya tayong pakinggan. Pero nariyan ang Diyos. Ayaw niyang tayo'y lingapin. Naniniwala kayo na ang paglingap ng Diyos ang pangunahin nating kailangan? Naniniwala kayo na ang paglingap ng Diyos ang tunay nating kailangan? Dahil sa paglingap ng Diyos, naroon na lahat ng ating kailangan. Na kapag nasa iyo ang paglingap ng Diyos,
Hindi ka maano. Dumaan ka man sa apoy, yan ang sabi ng awit, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Mabuwal man sa iyong paligid ay 10,000 hindi ka maano. Hanggat nasa iyo ang paglingap ng Diyos. Pero kapag tayo nagkakasala, ay inaalis ng Diyos ang kanyang paglingap. Hindi siya umaalis. Paano makakaalis ang Diyos? Ang Diyos ay palaging narito. Naintindihan ba ninyo? Sabi niyo, malayo ang Diyos, pakiramdam ko. Hindi. Ang puso mo ang malayo sa Diyos, pero ang Diyos nasa tabi mo. Pero ang sabi ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lalapitan niya kayo. Hindi kailanman lumayo ang Diyos sa atin. Pero kahit nasa tabi natin ang Diyos, ayaw niya tayong lingapin kapag tayo nagkakasala. Basahin ko sa mga bilang 6:24. Ang sabi kasi ng Diyos kay Moises, kapag babasbasa ng mga pari ang bayan, ganito ang kanilang sasabihin. Pagpalain kayo ni Yahweh at ingatan kayo. Paliwanagin ni Yahweh ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ni Yahweh ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Hindi pa ako nakagawa ng exposition sa bahaging ito. Pero ito ang nakikita kong larawan. Na ang ating hangarin ay tayo'y tingnan ng Diyos ng buong pag-ibig with full compassion and love and care every day ng ating buhay. Yun ang sinasabi dito. Yun ang ibasbas mo sa mga tao. Every time na sila inyong basbasan, na sila'y tingnan ng Diyos ng buong paglingap araw-araw. Tingnan na nakatuon ang kanyang mukha na may kahabagan. Na may kahabagan. Ano ang nawawala sa atin kapag taasan natin sinusuway ang Diyos? Ang kanyang ipinapaling ng Diyos ang kanyang mukha. Nariyan kayo pero ayaw kayong tingnan ng Diyos. Sa Romans 3:24, 26 at 28, binanggit yung salitang kaya hinayaan sila ng Diyos. Paulit-ulit po yun, verses 24, 26, and 28. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang naisip. Sa kanilang mga ditumpak na asal, pinabayaan sila ng Diyos. Hindi ba ito ang kabaligtaran ng nilingap ng Diyos? Ano ang kabaligtaran? Bahala ka na sa buhay mo. Magpakasama ka na hanggang gusto mo. Yun ang ibig sabihin ng pabayaan ng Diyos. Wala na akong pakialam kung ano man ang gawin mo sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng pabayaan ng Diyos. Saan tayo pupulutin kapag tayo pinabayaan ng Diyos? Sa ganap na pagpapakasama, pagpapariwara, pagpapahamakan at yung kaparusahan sa apoy ng impyerno. Meron akong sasabihin sa inyo. Ang pumipigil lamang sa iyo para lubos na magpakasama ay ang biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, mas masama ka ngayon kaysa kahapon. Alam niyo maraming mga tao ang tumigil lang magpakasama nang makilala nila ang biyaya ng Diyos. Kaya may mga taong pinipintasan ng mga tao dito sa loob ng simbahan. Masasama ka, simba ng simba. Ang sagot ko, kung hindi naghahanap yan ng Diyos, mas masama yan ngayon kaysa pagkakilala mo. Ngayon, babalik ako dun sa ang kasalanan ay sumisira ng kaugnayan. Balikan natin ang 10 utos para makita natin na lahat ng utos ng Diyos ay para protektahan ang kaugnayan natin sa Kanya at sa ating kapwa. Ano ang sabi? Huwag kang magsisinungaling. Hindi ba yan may kaugnayan sa relationship? Huwag kang papatay. Ano ang sinisira niyan? Kaugnayan. Huwag kang magnanakaw. Ano ang sinisira niyan? Kaugnayan. Huwag kang mag-iimbot. Ano ang sinisira niyan? Kaugnayan. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Ano ang sinisira niyan? Kaugnayan. Kapag ginawa mo ang kasalanan, merong kaugnayan na masisira. Kaya bago mo gawin, pag-isipan mo muna.
Pakundanganan natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Pakundanganin natin ang kaugnayan natin sa ating kapwa. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag ninyong dulutan ng kalungkutan ang Espiritu Santo. Hindi talaga kalungkutan. Ang ginamit ay pighati, mas malalim doon. Grieve. Do not grieve the Holy Spirit. Kaya nga ang kasalanan ay pagsira ng kaugnayan at itinuturing na kataksilan. Hindi ba kataksilang maituturing ang ginawa ni Adan nang mas paniwalaan nila si Satanas kaysa sa Diyos? Di ba yung kataksilan? Di ba kataksilan sa iyo kapag mas bilib ka pa doon sa asawa ng kapitbahay kaysa asawa mo? Mas naniniwala ka doon kaysa asawa mo. Kaya sa Romans paulit-ulit yung salitang tinalikdan, pinalitan, ipinagpalit sa English, they exchange. Tinalikdan nila ang pagmamahal ng Diyos, tinalikdan nila ang katotohanan ng Diyos, tinalikdan nila ang kadakilan ng Diyos. Di ba ang kasalanan ay puro pagtalikod? Pagtalikod. Ipinagkanulo ni Adan ang Diyos nang siya'y maniwalang parang kapanipaniwala si Satanas kaysa sa Diyos. Sa Romans 1 verse 32, Roma 1:22, ang mga tumalikod sa Diyos ay idiniklarang manghangal. Di ba naroon yun? Sa verse, sa halip nagkakaaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Manghangal. Kapag susuriin natin, talagang ang tumalikod sa Diyos ay isang malaking kahangalan. O, masakit ba sabihin, katangahan. Dahil may pagkakataong hindi natin alam kung ano ang mga bagay na nawawala sa atin at ano ang mga bagay na ipinagpapalit natin. Parang hindi alam ni Adan kung ano ang bagay na nawawala sa kanya at ano ang ipinapalit niya doon sa bagay na ipinapain sa kanila ni Satanas. Ano ang kasalanan ay bumubulag sa atin para makita natin kung gaano kahalaga yung nawawala sa atin at gaano naman kawalang kwenta yung nahita natin. Pagkatapos ng kasalanan, ano ang natira sa iyo? Nawala na ka ng kararangalan, nawala na ang dalisay na paggalang ng mga anak, ang dalisay na pagmamahal ng asawa, ang malinis na pangalan, ang pamilya, nawala na. Ano ang natira? Ano ang natira? Ang akala ni Adan, kaibigan niya si Satanas. Ano nga ang kasalanan? Missing the mark. Hindi natin naabot yung pamantayan ng Diyos. Padalwa, pagwasak ng kaugnayan o breaking the heart of God. Pantatlo, what is sin? Sin is breaking the law. Sa unang Juan, chapter 3, verse 4, ganito ang sabi, babasahin ko sa dalawang bersyon. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ano daw ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Pero sa English, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Kaya, yung paglabag sa kautusan sa English ay lawlessness. Para maintindihan pa natin yung salitang lawlessness, ganito ang sabi ng dictionary. To be contrary to the law. Yun ang ibig sabihin ng lawlessness. To be contrary to the law or to act without regard to the law. Yung parabagang kumikilos ka laban sa batas at kumikilos ka na
Ipinagbawal mong bahala na may batas. Sabi ng lasing, sabi niya, walang batas-batas. Sabi ng lasing. Pero kapag tayo nagkakasala, para na rin sinabi natin, anong batas-batas yan? Kaya nang sabi kinain ni Eva at ni Adan, ang puno, sa halip na, sa katotohanan ng alam niya na bawal kainin yon, ay parang niya sinabi, ano sa akin kung bawal? Ano sa akin kung sinabi ng Diyos na huwag kainin? Anong pakiko? Lawlessness. Pero sa Biblia, yung paglabag ay isinasalin din na iniquity, kalikuan, kasamaan, kabuktutan. Yun ang mga salitang katumbas ng lawlessness. Pero ang ugat ng lahat ng paglabag ay paghihimagsik. The root of all lawlessness is rebellion. Kaya kung tayo nagkakasala, tayo naghihimagsik laban sa Diyos. Kanina sinabi natin na pag tayo nagkakasala, tayo nagtataksil sa Diyos. Ngunit padalwa gusto kong sabihin na pag tayo nagkakasala, sinasalangsang natin ang Diyos. Naghihimagsik tayo sa Diyos. Binabaliwala natin ang Diyos. Binabaliwala natin ang Kanyang salita. Hindi ba kapag gumagawa tayo ng masama, almost 100% alam natin na yun ay masama. Alam natin na yun ay mali. Alam natin yun ay bawal. Pero ginawa pa rin natin. Kaya yun ay tinatawag na kabuktutan o lawlessness. Binabaliwala. Kapag binabaliwala mo ang utos, ang totoo, ang binabaliwala mo yung nag-utos. Ang sinusuway mo hindi lamang yung utos, kundi yung kalooban nung nagbigay ng utos. Kaya ang kasalanan sa batas ay kasalanan doon sa gumawa ng batas. Kaya pag tayo gumawa ng krimen dito, ay ang demanda ay people of the Philippines versus. Hindi naman yung nakawan man ng manok ang kalaban mo. Ang kalaban mo yung buong Republika ng Pilipinas at ang mga naninirahan dito. Ganon din naman sa kautusan ng Diyos. Kapag sinuway natin ang utos, ay sinuway natin ang Diyos. Binaliwala natin siya at ay naghimagsik laban sa Kanya. Bakit tayo naghihimagsik sa Diyos? Yung taong mabigat ang pagsuway, kung iisipin natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Sino ang Diyos? Sino ka? Para suwayin ang Diyos. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yung nakabayubay sa krus, sinabihan nyo na sa kabila ng krus, ang sabi, nagsasalita ng masama. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili, pati kami. Sabi nung isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ano ba ang problema natin? Bakit ginagawa natin ang mali kahit alam nating mali? Dahil hindi tayo natatakot sa Diyos. Pero yung makasalanan sa krus ay nagsasabing, matakot ka sa Diyos. Dahil kung natatakot ka sa Diyos, hindi ka magsasalita ng ganyan. Hindi mo alam ang iyong sinasabi at hindi mo kilala kung sino yung nakabayubay sa krus. Marami ang hindi natatakot gumawa ng kasalanan dahil nananahimik ang Diyos. Dahil hindi pa sila pinarurusahan ng Diyos. Ipinagbawal ang bahali ang utos ng Diyos. Ngunit tandaan mo ang sinabi ng ating talata nung una, hindi pinalalagpas yan ng Diyos. Ngayon, para lang tayo magising sa katotohanan at lumagay sa dapat nating kalagyan, tingnan ninyo ang pakikitungo ni Abraham sa Diyos. Sa Genesis chapter 18. Samantalang nananalangin si Abraham na iligtas ng Diyos ang kanyang mga kamag-anak, ang pamilya ni Lot, na noon nasa Sodoma at Gomora. Ganito ang kanyang pamanhik. Ipinapamanhik po, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapahangasan, sabi ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y alabok lamang. Hindi ba yung katotohanan? Na tayo'y naghihimagsik sa Diyos dahil we are feeling somebody.
when we are nobody. Akala natin kung sino tayong hari ng ating sariling buhay. Hindi tayo marunong lumagay sa dapat nating kalagyan. Ano ang mali? Nang hangarin ni Adan na siya maging Diyos. Mali yun. Kailan hindi tayo magiging kapantay ng Diyos? Mali rin naman na baliwalain natin ang ating sarili dahil wala tayong mga kwenta. Hindi naman gayon. Kahit naman tayo alabok lamang, tayo pinahalagahan ng Diyos. Pero huwag tayong hihigit kaysa sa nararapat. Tinukso ni Satanas si Adan at pinaniniwala na sila magiging Diyos. Kailan may hindi sila magiging kapantay ng Diyos. Yung salitang relationship ay mahalaga sa pagkaunawa ng mga kwento ng Biblia. Kaya nga nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis ay para mamuhay sa isang malapit na kaugnayan. Kasi kung hindi tayo lilikhain ng Diyos na kagaya niya, paano tayo makaka-relate sa Kanya? Kaya ang wangis ng Diyos ay inilagay niya sa atin ang Kanyang moral and spiritual likeness. At ipinagkatiwala sa atin ang pamamahala ng buong daigdig. Ngunit, nung sinabing lahat, ibig sabihin ay, except the throne of God. Ang hindi lamang saklaw ng pamamahala ng tao ay ang Diyos. At inilagay ang puno na yon sa gitna ng halamanan para sa tuwing makikita nila ang puno na yon ay ma-remind sila ng kapamahalaan bigay ng Diyos ay may hangganan. May hangganan. Tandaan na ang kaugnayang ito ay hindi kaugnayan ng magkakauri at magkakapantay, hindi. Ang kaugnayan ng tao sa Diyos ay hindi kaugnayan ng magkakauri at magkakapantay. Tayo palaging nasa ilalim ng Diyos at siya palaging nasa itaas. Ang ginusto ni Adan ay siya maging kapantay ng Diyos. Dahil kung kapantay ng Diyos, wala na tayong dapat alalahanin sa paghatol ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa kaparusaang ipapataw ng Diyos dahil tayo naniwalang tayo magkakapantay. Pero hindi tayo kapantay ng Diyos. Siya na natiling Panginoon. Ano ang ating kaugnayan? Ito ay relasyon ng hari sa kanyang nasasakupan. Ang relasyon ng tao sa Diyos ay relasyon ng hari sa kanyang nasasakupan. Tayo nasa ilalim ng kapamahalaan yun. Kapag tayo sumusuway, umaalis tayo sa kapamahalaan ng Diyos. Hindi na tayo nagpapasakop Hindi na tayo Sabi nung isang tatay, ang ayaw magpakasakop ay bumaba na ng bahay. Hindi ko nasasakupin ang ayaw magpasakop sa akin. Ganon din tayo. Kung ayaw nating magpasakop sa Diyos, well and good. Sige, kung ayaw na niyo magpasakop sa Diyos. Kapag tayo sumusuway sa kautusan ng Diyos, umaalis tayo sa kapamahalaan ng Diyos. At dahil tayo nagrebelde sa Diyos, alam ba ninyo kung ano ang parusa sa pagre-rebelde sa Diyos? Saan mas pinulot si Satanas nang siya magrebelde sa Diyos? At saan siya pupulutin pagdating ng araw? Ang totoo, ang impyerno hindi naman nilikha ng Diyos para sa tao. Ang impyerno nilikha ng Diyos para kay Satanas. Mapupunta lamang tayo doon kung tayo hindi hihintong maghimagsik at lumaban sa Kanya. Pero hindi tayo para doon. Tayo nilikha para makapiling ng Diyos. Para maintindihan natin ang matinding kaparusahan, at ako'y nagtatapos na. Ang totoo ay 2 paragraphs na lamang. Basahin natin ang Mateo 24:48. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon.
Alam niyo, nagpapalit-palit ang salita dahil gustong ikuhanin ang nag-translate ng Biblia, yung kaisipan, at hindi talagang direktang ina-translate yung word. Pero sa English at sa ibang mga salin, yung salitang buong higpit, yung buong higpit, sa English ay ganito, He will cut him into pieces. Alam niyo ibig sabihin ng He will cut him into pieces? Sa ibang version pa, ginamit yung salitang slaughter. Alam niyo, slaughter. Pagdating ika nung kanyang Panginoon, siya'y kakatayin. Ay yung cut into pieces, anong ibig sabihin? Pagdating ika ng kanyang Panginoon, siya'y tatadtarin. Yun ang ibig sabihin ng buong higpit na parurusahan. Ang Diyos ay nananatiling Panginoon at Hari. Sino tayo para suwayin siya? Mananaig ba tayo sa Kanya? Sa aking conclusion, matapos nating i-define ang kasalanan, ano nga ang tatlong definition ng kasalanan? Missing the mark. Sablay, mintis tayo. Hindi tayo nakaabot. Padalawa, pagsira ng relasyon, breaking the heart of God. Patatlo, ang kasalanan ay pagsuway, pagsalangsang sa maliwanag na sinasabi ng Diyos. Ngayon, kapag naintindihan natin ang tatlong definition na yan, kailangan din natin baguhin ang pagtingin natin sa kasalanan. Ang maling pagtingin sa kasalanan ay maaaring magpahamak sa atin. Isipin mo, kung ang kasalanan ay tinitingnan mo lamang na parang isang traffic violation, isang maliit na paglabag, krimen nga yun, ngunit hindi mo na kailangang makonsensya, hindi mo na kailangang ligaligin ang iyong sarili at isipin yon dahil yun isang maliit na bagay lamang. Ganun ba ang pagtingin natin sa kasalanan? Parang isang bagay na ayos lang yan. O tinitingnan niyo ang kasalanan na parang nagtampong ligaya, parang lovers quarrel, nag-away ng magkasintahan, nagtampuhan, kaunting sorry, kaunting suyo, ayos na. Ganun ba ang tingin ninyo sa kasalanan? Una, offend ninyo isang righteous God na sikip sa langit ang galit, na ibinukas ng malaki ang pinto ng impyerno, nag-aantay para sa lahat ng sumalangsang at kumalaban sa Kanya. Kung hindi mo babaguhin ang tingin mo sa kasalanan, sinasabi ni Jesus, nanganganib ka sa apoy ng impyerno. Sa halip, dapat mong tingnan na ang kasalanan ay karimari-marim, kasuklam-suklam at kasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay pagsuway at pagtataksil at pagsakit ng kalooban at pagtalikod sa Kanya na lumikha sa iyo at nagmamahal sa iyo ng walang hanggan. Kung hindi grabe ang kasalanan, ba't grabing tindi ng parusa sa impyerno? Isipin ninyo yan. Kung ang kasalanan ay hindi isang grabing issue, bakit grabe naman ang tindi? Nagagatungan sila sa impyerno araw at gabi, magpasawalang hanggan. Pag-isipan mo ito.